meron na pong 20% final withholding tax ang mga time deposit at peso bond sa mga bangko sa Pilipinas. Teka. Halimbawa, may deposito ako. Time deposit ito. Time deposit. Oo. Ano ang nila? Yung capital ko o yung kita nung time deposit ko? Eto, basahin natin. Sige. Teka. Baka magkamali tayo dito, ha? Baka maghasa ako ng labahan yan. Pinag-aawayan to sa social media ngayon, ha? Ayun ba yun? Maraming mainit ang ulo dito. Pinag-iisipan ko ano yung 20% na hinihingi doon ni Ralph Recto. Ay, ang sabi nung marami dyan, ano ba namang klaseng gobyerno ito? Pera ko na nga yun, nasa bangko. Yun na nga. Kakaltasan pa nila. Kaya nga nila time deposit 20%? Eto po, ha? Kinumpirma po ng Security Bank at Union Bank na nagsimula na sila magpataw ng 20% na buwis sa lahat ng long-term time deposits and investments sa unang araw ng buwan, July 1. Okay. Sa ilalim na, ibig sabihin, anong paliwanag nila dyan? kung ang isang tao ay may nakalagak na 100,000 pesos sa bangko, at magkakaroon nito ng kita, interest, kasi time deposit na 6,000 sa isang taon, sa kasalukuyang 6% annual interest, yung kasi ang interest ang ibabawa sa iyo ay 20% nung 6,000, which is 1,200 pesos. Yun ang mababawa sa iyo. Ngayon sa bago, yun yung dati, ngayon na yung bago? Ito na yung bago. Kasi dati hindi naman pala yung babawasan. Kung 100,000 ang pera mo sa bangko, hindi ang babawasan yung 100,000, kundi yung tinubo. Sa loob ng isang taon. Napakalit na nga lang ng tubo ng pera di ba? Nabinbin na nga dyan Ay, totoo ka. Ganun ba ang tubo yan? Sa 100,000, 6,000 ba sa isang taon? Annual yan? Hindi, kanya-kanyang bangko, iba-iba, depende. Kaya nga. Sa time deposit, ito, in example lang nila. Merong 6%, meron nga 1.5% nga, meron ganun. At saka automatic naman nakikita mo, di ba? Lalo kung ngayon online banking, tumubo yung pera mo ng 50 pesos. Makikita mo doon kung magkano agad ang ibinawas nila So, ngayon, ang ibabawas na batay sa pahayag ng Secretary Ralph Recto, 20% na. Dati ba magkano? Ang dati, hindi ko lang alam kung magkano ang binabawas. Pero may bawas din. Baka mas malaki 20% ngayon. Kaya pala maraming umaalma. Kaya isabihin ba, kung 1 milyon ang pera mo sa bangko, naka-time deposit, ang tubo niyan magkano? 100,000, 60,000 ba yan? Sa 1 milyon, isang taon? Parang wala naman Kung 6%, time deposit ang pinag-uusapan. Time deposit ka, di ba? Naka-time deposit, 1 milyon ang pera mo. Naka-time deposit na sabi mo ng 5 years. Di kada taon, ang annual interest nun, magkano? 60,000? Hindi ata. Parang wala pa. Dapat gano'n, kung 6% every year. Tapos patong ng patong pa yon. Meron pang kung tawagin ay compound interest dyan. Tama. Pero gasinong lang yun At saka bihira nagbibigay ng 6% annual. Totoo. Hindi ka umaabot ng 3% o 2% Nako. Kaya pala nag-aalburuto ang ating mga kababayan, Nelson. Nagagalit talaga. 20% tax ipatutupad na ng ilang mga bangko. Alam mo, sino may panukala yan? Pinataw na ng Department of Finance? Oo. Alam mo, minsan dati, bilib ako kay Secretary Ralph Recto Kasi magaling sa numero yan Kung ang gusto mo, pagkakakitaan. Dati pala, Jen, halo-halo ang interest sa time deposit. Halo-halo. Paano halo-halo? Halimbawa, kumita ka ng 6,000. Bibigyan ka lang ng halo-halo. Yun na yung bayad. Wala akong natanggap na dyan. Kahit ice candy. Wala ako. Baka sorbetes wala Before July 1, 2025, ganito ang pamamaraan. Time deposit. Pag less than 3 years, ibig sabihin, konti lang, 20% final withholding tax. So, walang pagbabago.
Yung kung 3 years to less than 4 years, 12%. So habang tumatagal pala, bumababa ang interest. 4 years to less than 5 years, 5%. At 5 years or more, exempted from final withholding tax. Ayun. So kung ikaw ay long-term investor, hindi ka naman investor kasi nag-time deposit ka lang na matagal, di ba? Wala kang withholding tax kung 5 years or more. Kaya nga magagalit nga yung iba dahil yung iba ay matagal nang yan ang ginagawa, lalo na kung wala naman trabaho, may mga retiree, di ba? Yes. Binabangko na lang nila kung minsan yun. Tapos kinukuha na lang nila yung tubo. Di ba? Oo. Meron akong kakilala, meron siyang parang 12 million. Time deposit niya, 12 account. Yung tubo niya, kada buwan, yun ang withdraw niya. Oo. Yun ang lang ang panggastos niya. Pero ewan ko, kung effective, kung totoo ba yung ganun. Baka naman kakukwento lang. At tapos sa foreign currency deposit, dati, kung meron kang dollar account, 15% lang. Ngayon, lahat, 20% na. Ang kukunin. Doon sa interest. So, mas mataas nga ngayon. Magkano daw ang ine-expect na kikitain o dagdag kita? Meron ba silang dyan? May forecast ba sila si Secretary Recto? Kung magkano ang may dadagdag sa kita ng gobyerno kung ito'y kanilang ipatutupad? Wala dito sa ating balita. Wala. Yun ang mahalaga. Para kasi may compute natin. Di ba? Kasi may projection yan eh. Magkano ang ina-expect nilang kikitain sa loob ng isang taon kung ito'y ini-implement? Kasi ibabangga ko yan, Nelson. Ibabangga ko yan sa aking suggestion na gawin ninyong efficient ang tax collection. Wala kang di ba? Bakit yun po ang inuna nyo, yung kita nung pera namin, samantalang ang BIR, Nelson, mula nung maupo ang kasalukuyang BIR Commissioner, ay hindi po na-hit ang kanilang target. Ang ating re-recommend dito, gawin nyo lang pong, di ba yung tax collection na ngayon, magdagdag lang po kayo ng 20 to 30% tax, yung collection efficiency, baka higit pa sa inaasahan yung kita, Secretary Recto. Di ba? Kasi hindi po maganda ang pangungulekta ng buwis natin ngayon eh. At pagkatapos, idagdag pa natin, yun hong koleksyon ng Bureau of Customs, Nelson. Di ba? Yung kita ng custom. Alisin din po natin ang anumang mga hocus-pocus dyan. Efficient din ang pangungulekta ng mga pumapasok sa ating bansa. Ano pa? Ang daming pwedeng pagkakitaan. Koleksyon ng LTFRB, koleksyon ng LTO, yung mga government-owned and controlled corporation. Lahat ng mga hindi kumikita at yung hindi kumikita, isara nyo na. Di ba? Bakit yung pag-interesan yung kita ng pera namin? Di ba? Parang ata, Secretary Recto. Ewan ko lang hindi naman tayo ekonomista. Dapat ang sisihin natin dito, Jen. Sino ba nagpanukala niyan? Ay hindi si Secretary Recto? Secretary Recto. Sino? Si Vilma Santos ang sisihin ko dyan. Ang dapat na sisihin dito. Sino? Bagamat hindi tayo mahilig manisi. Kasi naghahanap tayo. Sino bang may pakanan nito? May panukala niyan. Ay si Congressman Joey Salceda. Wala na akong sinabi. Kasi siya ang main author ng batas na Republic Act number 12214. So ibig sabihin, ipinatutupad lang nila yung Department of Finance. Ito yung Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA na linagdaan ng Pangulo at naging batas noong May 29. Ganon. 19 yun? May 29 this year? Ito lang taon na ito. Yun pala yung naging epekto nun? Oo. Marami ito eh. Yung bukod dyan ay meron din naman binawasan. Halimbawa, na reduction of stock transaction tax. Kaya lang, di naman karaniwang mamamayan ng makikinabang dito, kundi yung nasa stock exchange lang. Lowering of documentary stamp tax from 1% naging 0.75. Harmonization of capital gains tax including foreign corporation to a flat 15% at removal of tax exemption for passive income of GOCCs. So yung mga kinikita ng GOCC ay may tax na rin. At ito ngang ginawang 20%
ang tax flat na sa mga time deposit at sa foreign currency deposit. Nako. Ang kikitain diyan. Pero diyan, magkano na-expect natin? Batay po sa projection, okay. Ayon mismo sa Pangulo, itong CEMEPA is projected to generate over 25 billion pesos in net revenue for the government by 2030. Ha? 25 billion lang hanggang 2030? Sa 5 years na. In 5 years? So 5 billion per year. Nako. Wala, putong-puto yan, Nelson. Sa collection. Gawin nyo lang po, yung pangungulekta ngayon. Dagdagan nyo lang po ng 20% to 30% efficiency sa loob ng isang buwan. Baka putong-puto yung 25 billion a year. Maliit, ano? Maliit yan, pare. Hindi, 25 billion, ano na yun eh. 5 years. In 5 years na, matakin mo yan. Maliit lang. Ibig sabihin, 5 billion lang kada year? Ay kung, aywan ko ha, ito, mga nakikinig sa atin, mga nangungulekta ng buwis natin. Tax collection efficiency ang sagot dyan, Nelson. Maging episyente lang po ang pangungulekta natin ng buwis, higit pa sa inaasahan natin ang kikitain ng gobyerno. Yun lang. Kung gusto nyo naman. Tama ka dyan. Kasi base dito sa hawak kong dokumento. Kita mo? Hindi naman tayo ekonomista, pero ano yung nangyari? Hawak kong dokumento, ano sabi? Customs ba pinag-usapan natin dito? Customs sa BIR, yung dalawa lang. Yung dalawa lang. Muna. Alam mo ba kung magkano ang kanilang naipasok sa kabang bayan sa taong 2024? Last year. 931.046 billion pesos. Na hindi pa umabot ng 1 trilyon, no? Konti na lang, konting-konti. Kung, customs pa lang yan. Customs pa lamang yan. Kung, mantakin mo ha, sa kasalukuyang pangungulekta, pinagbuti pa nila at nag-effort sila ng another 20%, hindi higit sa 1 trilyon. Di ba? Ngayon, mabuti-buti nga yung custom ng mga nakaraan, nakakahit ng target, sobra pa eh. BIR na lang, BIR. Yung BIR, magkano ang 2024 collection nila? 2024 collection ng BIR, kasi lahat ng buwis sa kanilang pasok, diba? Yes, Samantalang sa customs ay yung mga pumapasok na produkto, diba? Ito dapat sobrang taas. Kaya lang, alam mo ba kung magkano ang naipasok ng BIR? BIR lang, 2024 collection, BIR, 2.848 trillion. Halos 3 trilyon lang. Wala pa. Wala pa. Ay kung another, again, sabi ko nga, Nelson, 20% tax collection efficiency lang. Palong-palo tayo. Lalagpas tayo doon sa ating target. So kung susumahin natin yung 2.8 saka yung almost 9 billion. Sabi mo nang 1 trillion na lang doon sa custom. Tapos de 3, wala pa tayong 4 trillion. Sabihin na natin 4 trillion. Magkano yung budget natin? 6.7 trillion. May utang pa pala. Kulang nga. Kulang pala tayo. Kulang nga tayo. Grabe. Yes. Ang kita, pag sinama-sama mo lahat, ang suma, minsan narinig ko na kay Kong dati, kinumpute niya yan mga 4 to 5 trillion lang nga, tama. Kaya nagdadagdag tayo ng halos 1 trillion sa ating national budget. Kulang nga tayo ng 2 trillion. Deficit tayo Deficit tayo, deficit. Tapos pag didiskitahan yung maliit na pera natin sa bangko. Di ba? No? Ba't kasi napirmahan pa? Dapat ito yung isa sa binito Ngayon lang natin na-realize kasi patutupad na pala. Yun nga. Isang sabi, batas na pala yan. Batas ito.